So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga katet, no? So welcome back sa ating channel. So meron tayong gagawin ngayon isang ano to? China Smart TV. So ang model, tingnan nyo lang yung model, oh. Nakalagay lang is LED TV. Tapos model niya, ito dito Smart TV. Ito yung kanyang loob, oh. China talaga. So ang problema nito is dim display, walang picture, okay yung backlight, okay yung sounds, pero walang picture. So naka-standby na po siya. Ayan, papawiro natin. Ganun natin dito. So, yun nga, wala siyang picture. Backlight lang yung meron, okay yung backlight niya. Pero wala pa siyang picture. So, ito yung gagawin natin. Bali, binuksan na po natin to para makita natin yung loob. Pero yung kanyang top board is dito. So, kailangan pa natin tanggalin yung kanyang ito cover na to para makuha natin yung kanyang makita natin yung kanyang T-con or top board, no? So, troubleshoot na natin to. Tapos, balik tayo kapag nagawa na para mabilis yung video natin kasi marami pa tayong gagawin doon. Meron pa tayong 4 doon na unit, no? So dito continue tayo mga paps, no? So ito yung kanyang top board, then T-con board pala. Ito yung kanyang T-con board, oh. Tapos ito naman yung top board niya. So mapapansin nyo dito, yun, no? Back to normal ulit yung unit natin. So ngayon ang ginawa natin, sasabihin natin yung ginawa natin dito kasi bali tinurpose po natin to, no? Ang tinesta natin yung supply niya, yung BE lang yung meron tsaka yung 3.3. So the rest, tulad ng BGH, BGL at saka EBDD and HEBDD, wala po yung mga supply na yan. So nag-trace po tayo kung meron tayong sukat na short or leak. Wala namang shorted sa may T-con board natin, pero meron tayong nasukat na leak. So ano yung leak na nasukat natin? So ito yung sabihin ko na para ano. So yung leak na nasukat natin is yung linya po ng ating BGH. Ayan. Yung linya nating BGH. Nagsukat tayo dito. Meron po siyang leak. Hindi siya shorted. Leak lang. Merong reverse resistance yung kanyang reading, no? P plus to ground. So, ito na po yung bagong kapasitor na kinabit natin. Galing din sa ating scrap dito. Sa isang T-con board din. Kaya, kinuha natin sa may linya ng BGH line. Ayan. Tapos, kinabit na natin. So, iba lang ng kulay. Pero okay lang yan. Kasi simple lang ng purpose at simple lang ng gamit. So, ito na po yung pinalit natin. Tapos, ito naman yung sira, oh. Ito, kukunin natin to para malaman nyo talaga. Para makita nyo na shorted yung, leak yung kapasitor natin. Baka sabihin nyo na ginawa tayong magic or gawa-gawa yung video natin dito. So, naka-ready na po yung analog tester natin. Short na natin to. Ayan, naka-salpak pa pala. Wait, ito nakas. Yun. So, tingnan nyo itong reading ng kapasitor na to. Nakatutok tayo. Hingan nyo. Ayan, no? Tapos, baliktarin natin yung... So, ano to, ha? Hindi to, wala to resistance. Kasi plastic to. Baka sabihin nyo na may resistance yung natin. So, check natin nakabaliktad yung kapasitor. Ayan, no? Diba? Leak talaga yung kapasitor na to. So, kung buzzer lang or short lang yung pagbabasihan natin, dito natin talaga makukuha yung ganitong problema. Kasi hindi naman to magbabuzzer kapag tinetest mo to, eh. Pero leak pala yung kanyang kapasitor. So, bibihira lang to na nangyari. Kadalasan kasi doon sa mga EBDD line at saka HEBDD. So, dito, yung BGH line mismo yung nagka-problema na filter kapasitor. Eto. Ayan. Nako. Huwag kang mawala. Ang bihira. Dito na to. Pumasok na yung kapasitor natin sa may ilalim. Yan. Huwag kang mawala kasi bibidyohan pa kita. Ang bihira ka. Check natin ulit, no? Para masiguro na hindi gawa-gawa yung video natin. So nakatutok tayo dyan. Tingnan nyo yung reading. Ayun. Leak. So ngayon, gagawin natin. Test natin ulit. So, basta, ang setup kasi yan ng pang tamang reading kasi ng BGH line ay isang reading lang. Pag naka-negative yung tester mo tapos naka-positive yung nakatutok sa may BGH line, magre-reading po siya ng dito sa may, kung times 10 po tayo dito sa may bandang 5 ito. Ayan, sa may 200. Kita nyo ba? 5 at saka 200. So, kapag binaligtad mo yan, nag-reverse resistance ka, yung ground na naman nakatutok sa may BGH line, dapat yung reading niya dito sa may in between sa may 50 at saka dito sa may 50.
Kasi hindi naman pareha lahat ng linya ng ano DGH line. Kapag lumampas na, pag lumampas na dito sa may 10, number 25, problema na po yan, leak na po yan. So, test natin ulit to. Bunutin natin tapos saksak natin ulit para makita natin yung kanyang start up na. Start up. Wait. So, yun, nag-live blue na siya. Ayun. Ito yung kanyang start up, Wisdom Share Smart Android TV. So, ayan. Lumabas na yung display niya. So, hanggang dito na yung video natin mga paps. And maraming salamat sa mga sa nanonood. No? Sana kahit pa paano ako kayo ng listing ginawa ngayon. May God with us always. So, that your service, Brian Cositech. See you in our next video.